December 18, 2025, nang umalingaw-ngaw ang hindi magandang balita patungkol sa biglaang insidente kay dating DPWH Undersecretary Cabral sa Cannon Road sa Tuba, Benguet. Sa araw na yon, kasama niya ang kanyang driver na si Cardo Hernandez. Ayon sa driver, huminto sila sa gilid ng kalsada at gusto daw ni Yusek Cabral na mag-isip-isip ng mag-isa. Iniwan niya ito sandali, ngunit ng kanyang binalikan ay wala na si Yusek Cabral. Dating dito po ng alas 3, bumaba po siya, nagpaiwan sa akin. Bago po naman iwan, nakaupo po siya doon sa may bato. Tapos sabi niya, balikan ko na lang siya. Pagbalik ko po siguro 1 hour, nakita ko, binalikan ko wala na po dito. Hindi ko naman alam naman ganun po ang mangyayari. Nung bumibiyahe po kayo, wala po siyang Wala naman po siyang kinukwento sa akin na ano. Kung meron siyang problema, wala naman po kinukwento sa akin. Ang mismo asawa ni Cabral ay totol sa pagpapa-autopsy sa kanyang asawa. Marami ang may tanong sa isipan na bakit ayaw niya ito ipa-autopsy. Anak, nandito na lang. Papa-swab test, pinasa-swab test ko na. Sige. We understand, Ano pa yung kailangan nyo? do not worry, sir. We are negotiating with the Inyo kasi, tamo, usap tayo pero ano narinig ko news kanina, news na naman. May additional order na naman. Ano ba sino kausap namin? Kayo o ang gobyerno na o ang ano? Ano sasabi ni John Vic Dumulya kanina? basically the government Yun is nga eh. asking for us. Nag-wait na kami ng autopsy, pero ang nilalabas ko sa Facebook, gusto namin mag-autopsy. Hindi totoo yun. Huwag naman po kayong maglabas ng hindi totoo dahil sobrang dami naman po hindi totoo. Wala pa po kaming nilalabas. Meron mga news ito sa inyo sa ano? Sa official website ng PNP po, wala pa po. Only the chief PNP will release details of the data. Pero ano sabi kanina ni ano? Yung interview kanina ng tanghali na nagsalita yung ano? Na may order na si General Tatos. Kaya ako galing rin ang gobyerno eh. Sobra yung ano yan na nagpakahirap ang asawa ko. 42 years in service. Tapos ayan ang nangyayari. Gusto ko rin magbigay ng reaction, sir, sa attention na binibigay ng... Ako saan galing rin sa trabaho eh. Yung galing rin sa gobyerno eh. Kaya nga lumabas ako sa gobyerno eh. Sir, gano'ng kasakit sa pamilya niyo na naantala pa po yung pagpaproseso po sa bangkay ng asawa niyo? Ayun nga eh. Nandito kami para ano eh. Tapos ang dami pa nilang requirements. So, ganun ba yung nagdudusa na kami tapos ito maramdaman mo, pahirapan ka pa. Pero sir, nakikilala niyo po yung Oo. kapag ng asawa niyo? Oo. Kilala ng anak ko, kaya bigay kami ng waiver. Ano pa gusto nilang punto? Na para patunayan, gaano katagal kami nagsama ng asawa ko. Naniniwala po kayo aksidente po yung pagkakaroon? Oo. Kasi, ang punto lang naman doon, nagpunta siya dito para mag-anuin kasi masyado madaming pressure na. Kasi kaugnay po yan nung sa flood Oo, control. sa sir. flood control. Siguro, kasi hindi kami nag-uusap tungkol sa ano sa kaso ng flood control. Hindi ka nag-uusap na pag yung isang kasong yan na sabi nga may attorney ka, bahala yung attorney mo mag-ano. Dahil kami yung mag-asawa, iba yung nandun. Pareha kaming engineer, kaya ayaw ko namin ka ng professional jealousy. Kaya umalis ako sa gobyerno. Ang gusto niyo po, ma-release na po. Oo, yun lang gusto namin. Magpapasko, makasama man lang namin yung asawa, makasama ko na, asawa ko yung Pasko. Sabi nga namin, nagpaplano kami ng Pasko na yung pamilya, kasi, kaya ayoko yung mga anak ko, mahubuli sila. Hindi katrabaho ng maayos. Kwento mo naman, anong nangyari? Umaga po, dito po kami sa may Cannon Road na nagtambay po kami, nagpapalipas po ng parang lang po, tatanggal na stress. Tapos pinalis po kami ng mga pulis kasi bawal po rito at accident po yung lugar.
So dumiretso na po kami ng Baguio, kumain, tapos check-in, tapos niyaya po ulit niya akong pabalik dito. Apo. Ngayon, sabi niya alas 3, sabi ko, mamaya na lang po ma'am. Bumaba kami po mga 2:30, dating dito po ng alas 3, bumaba po siya, nagpaiwan sa akin. Bago ko naman iwan, nakaupo po siya doon sa may bato. Sabi niya, balikan ko na lang siya. Pagbalik ko po siguro 1 hour, nakita ko, binalikan ko wala na po dito sa pwesto niya. Ngayon, sinilip ko yung baba, hindi ko naman po makita. Natatakot din po ako, baka mahulog ako. So, umikot po ako, nagtanong po ako sa mga tao dito na kung walang nakitang dumaan na babae, wala nang daw po. Tapos bumalik tuloy ako para silipin. Talagang wala po. Umakyat po ako sa may Baguio uli. Tingin ka dito, Tinapos kuya. sa hotel. Kuya, dito, tingin ka yan. Sa hotel, pinunta namin yung chinag-checkinan na tinanong ko yung receptionist, wala naman daw po doon. Tapos balik na ulit po ako dito sa may Cannon Road para hanapin. Kaya lang, gabi na po, hindi ko na masyadong makikita yung hindi ko kabisado yung daan. Nagpatulong na po ako sa mga pulis para hanapin. Wala naman po akong flashlight na pwedeng pang flashlight, kaya sa kanila po ako humingi ng tulong. Saan kayo galing? Bago kayo nakarating ng Baguio, kuya? Galing po kami ng Maynila. Anong sadya nyo sa... Ano lang po, magpapalipas yung para magre-relax lang po siya. Dahil... Hindi ko po alam kung anong dahil na pag-relax. Basta yun lang po ang alam ko. Nung Hindi ko naman alam naman ganun po ang mangyayari. bumibiyahe po kayo, wala po siyang Wala kinukwento? naman po siyang kinukwento sa akin na ano. Kung meron siyang problema, wala naman po kinukwento sa akin. Basta yun lang po. Pag upo niya, matutulog. O sabi ko lang, tulog po kayo dyan, pahinga. Yun lang po, wala nang iba. Wala siyang imik? Naimik nga po, yung sabi niya, saan tayo kakain? Sabi, ako na bahala. Sabi ko, hindi po ma'am, ikaw lang bahala kung saan tayo kakain. Yun lang po, wala na po iba. Anong mood niya during that time? Malungkot? O... Yung sa kanya naman, dahil sabi, okay naman po yung aura niya. Hindi naman po siyang ganun kalungkot na. Ayaw na mismo ng Wala asawa naman ni sa mukha Cabral niya. na marami pang proseso kay Yusek Cabral. Ganun ang mangyayari. Kaya may katanungan din sa ating isipan na mismo Yun pamilya lang po. ay kayang tanggihan ang pag-alam kung paano nangyari ang insidente. May mga sinasabi ba siya? Wala na po siyang pagbaba niya lang. Ang sabi lang sa akin, balikan mo ako. Yun lang po, wala na. Nakailang beses po kayong balik, kuya, no? Pumunta kayo dun sa hotel, tapos balik. Bakit po? Dalawa lang po. Umaga at saka nung hapon. Bakit pinili mong balik-balikan? Nararamdaman mo ba na andito? O ano Hindi po. Siya po ang gustong bumalik dyan. Na sabi niya, gusto ko doon. Siyempre ako naman po, driver lang ako sumunod sa kanya para pag-drive ko siya papunta rito. Wala kang hinala na meron siyang Wala naman po gagawin? akong hinala na gagawin niya yun. Kung alam ko lang po, hindi na kami bababa rito, doon na kami sa hotel magpipirmis. Nung unang balik mo, kuya, ba't mo sinilip? Naramdaman mo ba na baka tatalon o baka may Hindi, ginawa? sinilip ko, baka mamaya po nahulog, kaya sinilip ko. Wala naman po ako nakita, kaya umalis na uli ako para magtanong. Kuya, ba't hindi mo siya pinigilan? Hindi ko po nakita siyang gagawin niya yun. Wala po ako dyan, nandun po ako kasi umalis po ako. Iniwan ko po siya para kung magre-relax siya, balikan ko na lang siya. Kuya, kanina nung inaangat yung body bag, anong naglalaro sa isip mo nung nakita mo na siya? Wala, naiyak na lang po ako. Hindi ko akalain gagawin niya po yun. Kasi driver lang po niya, may tiwala po ako sa kanya. Sabi niya sa akin, tutulungan niya po habang buhay. Kaso, ganun po ginawa niya. Hindi ko po alam. Yun lang po. Salamat. May mga kumakalat din nakuha sa dashcam na nakaupo si Yusek Cabral sa mismong pinangyarihan ng insidente.